Dominant Protector. Credit to the author. 1471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mananatili ba ang tao sa iisang silid o ihiwalay ito? Tanong ni Brian, hindi kinakaila ang kanyang mapanuksong tono. Ayaw niyang makapag-away kay Spencer tungkol sa maliliit na araw. Wala talagang masadong dapat pag-usapan sa kanya noong una, dahil ang lalaki ay laging lumaban sa kanya at sa kanyang kapatid na babae mula pa noong bata pa. Kung hindi sa bahay nila, matagal na niya itong hindi. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, palaging sinusubukan ni Spencer na i-provoke siya para lang makipag-away siya sa kanya. Kung nanalo siya, sasabihin niyang ni Kuya ang bilang nakababatang kapatid, ay hindi mahuhulog si Brian dyan. Ikaw ang anak ng panganay, ang tagapagmana ng bahay. Ito maliit na kapatid na ito ay hindi maglalakas loob na manirahan sa isang taong makapangyarihan. Paano kung sabi ng mga tao wala? Karaniwang sinabi ni Spencer, magkakaroon ako ng sarili kong silid. Gawin mo ang gusto mo. Iniwan iyon ni Brian at naglakad papunta sa inn, binuksan ang isang kwarto 203 sa tabi ni Terence. Wala pang masyado tao dito kaya malaya niyang napipili ang kwarto niya. At sa pagkakataong ito ay narinig na rin ni Quentin at Quinley ang kaguluhan. Pareho silang lumabas at bumaba ng hagdan, na parang lalabas lang. Ang isang taong nakilala nila ay si Brian, nakatatapos lang lumipat sa kanyang silid. Si House York at House Hale ay magkamag-anak, technically, at magkakilala ang mga kabataan. Napakunot ang noo ni Quentin nang makita kung sino iyon. Wala naman siya kakayahan kay Brian, kung tutuusin. Kung ito ay ang kanyang sariling kapatid, ang anak ni Glade, na sumali sa pagsubok, tiyak na kasama niya si Brian. Pero alam niya sa sarili niya, hindi siya sasama kay Brian. So si Brian, nasaan si Spencer? Si Quentin ay nanatiling magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa baba, malapit nang umakyat, natural na alam ni Brian ang kanyang intensyon. Si Quentin ay natural na makakasama ni Spencer, dahil pareho silang mga anak ng hindi pinakamatanda ng anak na lalaki. Lahat sila ay maaaring mentalidad na kunin ang pagiging tagapagmana ng mga sariling mga bahay. Hayaan mo akong mag-dinner ngayong gabi. Magpista tayong lahat. Alam ni Quentin na hindi siguradong pupunta si Brian, ngunit ang imbitasyon ay kailang gawin para sa kapakanan. Ayos lang, may appointment ako sa kaibigan ko, ngumiti si Brian. Pwede kayong sumama kay Spencer, malamang may oras siya. Sige, magkita na lang sa iba pagkakataon. Inaasahan na ito ni Quentin, ngunit nang makita niya si Brian na lumakad papunta sa room 201 at kumatok sa pinto, hindi niya naiibang sumimangot. Hindi kaya ang kaibigan niyang ito ay si Terence Ford? Kung gayon, magiging komplikado ito. Kakagawa lang din nila ng magandang pagkakaibigan, kaya kung talagang kaibigan ni Brian si Terence Ford, ibig sabihin ay hindi siya sasali sa kanila. Si Spencer at Brian, pagkatapos ng lahat, ay hindi maaring umiral ng magkasama. Master Quentin, kilala ni Brian si Terence Ford. Nakita na rin ni Quinley ang eksenang nangyayari sa kanilang harapan, at hindi siya komportable. Sa hitsura nito, sa palagay ko, naiinis din si Quentin. Nasayang ang lahat ng oras namin sa kanya, hindi ko akalain na makikilala niya si Brian. Fine, hindi natin maipili ang mga bagay na ito, hindi mo kasalanan, Master Quentin. Iyan ang makukuha natin kapag ang mga kapatid ng House York ay hindi magkasundo, pag-aaliw ni Quinley. Oo, sa palagay ko. Pero puntahan natin si Spencer, tumanggo si Quentin, isinantabi ang malungkot na iniisip at lumabas kasama si Quinley. Kaka-rating lang din ni Spencer, at buong pusong kumaway kay Quentin nang makita niya ito. Pinsan Quentin, dumating ka na. Oo, nakita ko si Brian, kaya naisip ko na dapat nandito ka rin at lumabas para salubungin ka. Malamang na mas madamdamin si Quentin pagdating sa lalaking ito. Ito ay isang taong naramdaman niya maaari niya maging kakampi, pagkatapos ng lahat. Seryoso. Pinsan Quentin, mismo, darating para batiin ako. Hindi sinsero na sabi ni Spencer. Ang sumunod sa likod ni Spencer ay ang mga tao mula sa nakatagong House Pitts, nakatagong Bahay York, at ang iba pang mga sekta kahit na hindi kilala ni Quentin, ni Spencer.
Nagkita lang silang sa isang kalapit na bayan at nagkataong magkasama, kaya hindi na kailang makipag-alyansa. Binuksan ni Terence ang pinto at nakita si Brian, tapos na. Mabilis lang iyon. Not much to do in the first place, hindi kami masaya. Walang bagahe, ngumiti si Brian, pwede ba akong pumasok? Siyempre, gumawa ng kilos si Terence. Nakita man ito ni Quentin o hindi, gayunpaman, ay hindi mahalaga kay Terence kung sinusubukan nila makipag-alyansa, bakit hindi niya magawa. Normal lang sa kanya ang pagiging bukas palad at bukas dito, kung hindi ay parang kainahinala. Hindi ko talaga akalain na pupunta ka dito para sa pagsusulit, hihilingin ko sa hari na payagan si Carla kung alam ko. Nanghihinayang sabi ni Brian. Hindi siya isang practitioner, bakit siya sasama? Pinananatiling kalmado ni Terence ang kanyang ekspresyon, huwag na nating pag-usapan iyon sa nandito ka rin para sa pagsusulit. Anong kakaibang tanong, bakit pa ang mga tao pupunta dito? Napahinto si Brian, halatang nalilito. Bueno, hindi ako dumating dito para doon, walang itinago si Terence, nagkataon lang na narito ako sa isa pang gawain, at nasangkot ako sa buong pagsubok na ito. Nandito ka, anong ibig mong sabihin? Natarante si Brian, seryoso. Hindi tungkol dito para sa pagsusulit. Pumunta ako dito para maghanap ng isang partikular na uri ng gamot para iligtas ang kaibigan ko. Pakiramdam ni Terence ay mas ligtas na kausap siya, kaya't ikinwento niya ang kanyang buong kwento. Kaya narito ka para sa prutas ng espiritu ng apoy. Ngunit ang buong lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Ice Palace, kaya kung ito ay isang araw na gusto mo, natatakot ako na tao nila ito, sabi ni Brian, hindi, ipahintulot at hindi makapasok. Napag-isipan ko na rin iyon, kaya nagpa siya akong manatili dito at hindi pa gumalaw hanggang ngayon, mapait na ngumiti si Terence, kung sasali ako sa pagsusulit na ito, magkakaroon ba ako ng pagkakataon? Hindi masyado sigurado. Napakunot ang noo ni Brian, kung ang prutas ay talagang nasa bundok ng lugar kung saan ginaganap ang pagsubok, maaari mo itong subukan at kunin, kahit na ito ay record at idaragdag sa iyong mga marka. Sa huli, ang lahat ay kailang ibalik pa rin sa Ice Palace at hindi maaring itago ng individual na pumili nito. Anong ibig mong sabihin? Huminto si Terence, tila mas alam ni Brian kaysa sa mga Hale na iyon, gaano karami ang alam mo tungkol sa pagsusulit, maari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? 1472. Ang pagsusulit sa Ice Palace ay namarkahan batay sa bilang ng mga kayamanan na makikita mo sa tuktok ng nyebe, ngunit maari ka ring magnakaw sa isa't isa. Sa madaling salita, kinakain ng malakas ang mahihina doon, at ang may pinakamaraming kayamanan sa huli ay nanalo, sabi ni Brian. Sa panahon ng pagsubok, lahat ay bibigyan ng isang piraso ng Ice Mountain Jade. Ito ang sinasabi na ito ang nagpapasalamat sa iyo na ito ang Jade, at ito ay siya, tiyak na kaya mo ang Jade. May mga layunin sa pag-record, sa madaling salita, hindi posible para sa iyo na magpuslit ng mga kayamanan maliban kung may kukuha nito mula sa iyo, ngunit pagkatapos ay ipahiwatig nito sa Jade na wala dito sa iyong katawan. Wow! Talaga! Medyo nagulat si Terence kahit na ito ay inaasahan sa isang sinaunang sekta. Hindi gaanong para sa kanila ang magkaroon ng isang misteryosong bagay. Oo. Tumango si Brian, kaya, kung talagang gusto mo ang prutas, may dalawang ruta manalo sa pagsubok at makakuha ng mga karapatan sa pagpapalitan ng kayamanan. Kaya, tumakas sa panahon ng pagsubok. Walang tamang sagot kapag pumili kung aling ruta ang tatahakin. Kung tatahakin mo ang unang ruta, maaaring kahit na manalo ka at makuha ang tama, ang palad ay maaring wala, at wala kang magagawa. Alam niya kung mahahanap mo pa ang prutas at makakaalis ka kahit magsama tayo, hindi natin kayang labanan ang mga taong mula sa Ice Palace. Natural na itinuring ni Brian ang kanyang sarili bilang isang teammate ni Terence, na tinutulungan siya pag-aralan ang mga bagay mula sa pananaw ni Terence. Medyo nakapagpakilos ito kay Terence. Nagkakilala ang dalawa dahil kay Carla, at sa oras na iyon, gustong subukan ni Brian kung ang lalaking ito na nagustuhan ng kapatid ay katumbas ng pagmamahal niya, kaya nag-away ang dalawa. Dati, Golden Class Masters lang ang dalawa, pero ngayon ay Mystics na sila.
Gayunpaman, ang pangalawang paraan ay isang magandang paraan, hindi mo kailang mag-alala na hindi makatakbo, hayaan ko ang hari na nakapagin ito sa panahon ng pagsubok, kaya kapag nawala ito, ang Ice Palace ay natural na walang ebidensya at walang malaman, ngumiti si Terence, nag-aalala lang ako na hindi kaya. Kumain ka na. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Nanlaki ang mga mata ni Brian. Alam ng lahat na ang mga kayamanang ito ay lahat ng magagandang bagay, ngunit hindi mo basta-basta makakain ang mga ito, kailang ito gawing gamot at elixir ng isang medicinal master ng bahay. Ang direktang pagkain nito ay maaaring hindi gumana at maaaring masira ang chi sa loob mo. Wala pa siya narinig na nakakumakain ng isang kayamanan na hilaw noon. Kahit na kumain sila, kailangang pigilin ito ng isang piraso sa isang pag-iisip. Medyo natatangi ang sitwasyon ng hari, hindi ito para sa pagsasanay. Ang pagkain ng prutas na ito para sa pagliligtas ng isang buhay, may kumpiyansa si Terence na ang prutas ay maaring kainin ng di makarekta, kahit na may mga kahinatnan tulad ng maikling katawan at mas maikling buhay, pati na rin ang kawalan ng kakayahang mag-practice. Sa sitwasyon ni Trixie ngayon, gayunpaman, sa kanyang halos hindi makaasa sa kanyang buhay, ang mabuhay sa buhay ay sapat na. Walang oras mag-alala sa iba pang mga bagay. Kung gayon, nasaan ang iyong kaibigan? Tanong ni Brian na curious. Sa isang hari ng kotse, sa isang lalagyan ng yelo. Isasama ko siya sa pagsubok, sabi ni Terence. Ang problema, may karapatan ba akong sumali sa pagsusulit na ito? Lahat kayo ay may liham ng paanyaya, ngunit wala ako. Ang sulat ay para lang ipaalam sa mga kalahok, hindi mo naman ito kailangan, paliwanag ni Brian na umiling, hanggat mayroon kang mga kwalifikasyon, kahit na ang mga taong nakarinig lamang nito ay maaring sumali sa kanilang sarili. Walang mga espesyal na kinakailangan, ang isa sa mga layunin ay kumita ng pera, at ang isa pa ay hanggang mapunan ang mga larawan ng mga panlabas na alagad. Kumita ng pera? Tanong ni Terence. Ang pagpasok sa pagsusulit ay nangangailangan na magbayad ka ng 100 milyon bilang bayad at hindi ito maibabalik. Mayroon mahigit 1 tao ang sasali. Magkano ang kikitain ng Ice Palace sa isang pagkakataon? Napangiti si Brian. Sila ay isang sinaunang sekta, at walang anumang intensyon na magpanatili ng isang negosyo, ngunit paano nila mapapanatiling napakalaking grupo ng walang pondo? Ganito ang ginagawa nila. Dagdag pa, ang pagiging isang panlabas na disipulo ay maaaring mukhang isang bagay na kamangha-mangha para sa mga tulala na natin, ngunit ito ay karaniwang nagtatrabaho lamang sa Ice Palace. Ang mga pangunahing disipulo ng mga larawan na ito ay tungkol sa mga plano ng balita tungkol dito. Mga gawaing bahay sa pagluluto o pagwawalis ng mga sahig sa mga panlabas na disipulo ay kanilang karaniwang nagbibigay lamang ng libreng paggawa, habang kumukuha ng paminsan-minsang mga practitioner elixir sa gilid. Parang nakukuha talaga nila ang lahat sa deal na ito. Tumango si Terence. Ngunit walang gaanong dapat gawin tungkol dito. Ang isang panig ay gustong mangikil at ang isa naman ay gustong mangikil. Hindi nila pinipilit ang sinuman na sumali sa pagsusulit na ito, ang lahat ay itinuturing itong isang malaking bagay, sabi ni Brian. Ang gusto mong sumali sa pagsusulit ay posible, ngunit kailang mong magbayad din ng 100 milyon. Problema ba iyon? Kung gayon, maaari kitang tulungan. Mabuti ang bahaging iyon, umiling si Terence. Dumaan na si Pablo Charlton sa kanyang yugto ng kahirapan, kaya hindi problema ang paghiram ng 100 milyon sa kanya. Kung talagang kailangan niya, mayroon pa siyang House Lane at House Wu para tulungan siya. Sige, isa pa, sa tingin ko ang pinsan kong si Spencer ay makikipagtulungan sa 2 Hale, at makikialam sa mga dapat inimbitahan ni Brian. Si Terence noon at doon. Walang problema. Tumango si Terence, ngunit ang lakas natin ay medyo mahina. May isa sa kanila, ang nakababatang kapatid mong si Spencer, ay mystic mid-class pick, tama ba? Paano mo nalaman? Medyo nagulat si Brian na alam pa ni Terence sa puntong masasabi ni Spencer ay mid-face pick. Kung tutuusin, may kailangan pa siya puntahan para makarating sa yugtong iyon. Nakikita ko ito, ngumiti si Terence. Ikaw ay mid-face pick, at ako ay nasa mid-face peak din, kahit na nagpapakita ako ng mga senyales ng pagbagsak nitong ilang araw, nang wala. Sa saka, si House Hale ay may isang mid-face peak sa isa pang late phase sa pagsusulit. Kung tayo ay maglalaban sa isa't isa, mas mahirap para sa atin.
Hindi ko alam na maiintindihan mo ang antas ng lakas ng ganito ka-Jose na suri mo na sila sa ganoong katumpakan. Nagulat si Brian, natural na alam niya ang lakas ni Quinten, ngunit hindi ang kay Quinley. Kukuha lang sana siya ng ilang taon tungkol doon nang si Terence ang una nakarating dito. 1473. Si Quinten Follower ay isang mystic late face na medyo mahirap. Nanalo rin si Spencer ng pagkakataon na ipahiya ako. Siguro hindi tayo dapat sa iisang team, ang layunin mo ay ang bunga, kaya hindi na kailangan magsama dito. Gusto kitang kalagkarin pababa. Nagsisimula ng kalkulahin ni Brian ang kanilang mga posibilidad matapos marinig ang lakas ng Quinley. Ang kanilang grupo ay sa kanilang sarili sa kung si Terence kanina at talagang nakalusot sa hari at nagpatag ng kanyang lakas. Dagdag pa, mayroon pa ring mid-face pick, si Spencer kung lalabanan niya si Quinten, at si Terence laban kay Quinley. Sino ang makakahawak sa sorpresang pag-atake ni Spencer sa kanila? Ngunit hindi kailangang mag-alala, mayroon akong trump card. Sinabi ni Terence, magagawa kong makapinsala ng husto isang klase sa Earth, kaya hindi na kailangan mula sa simula. Dahil nagkita hanggang muli ng tadhana, maging isang team tayo. Maaari kang makapinsala sa isang Earth class. Hindi nakakagulat na gusto ka ni Carla, sampain mo ang mga Super Saiyan. Huwag mo nang pag-usapan iyon. Si Terence ay hamarang kay Brian, ito ay nakaraan na, at ito ay isang bagay na gusto niya muling mabuhay. Hindi rin ito madaling kalimutan, sadyang wala ng lakas si Terence para ibalik ito. At natagpuan na ni Terence ang sarili niyang kaligayahan, si Josephine, Trixie. Kung nagawa niyang protektahan sila para sa kanilang buhay, iyon din ang kaligayahan niya. Tulad ng kanyang kapalaran sa iba, hindi na kailangan para sa kanya na pilitin ang anumang bagay. Tila naging kaaway na niya ang nakatagong bahay pa noong una, at umabot sa puntong ito ay maaaring pumagitna pa. Maliban kung syempre, kung nagawa ni Carla sa ama na ayusin ang galit ng karaniwang housework sa kanya at tanggapin si Terence. Ngunit, ang isang taong nag-iisa at mayabang gaya ni Terence ay hindi magkakaroon ng mga deres na makipagbonding kay housework kahit na nangyari iyon. Kung ano ang gusto ni Carla, maibibigay ni Terence noon at ngayon ay maibibigay pa rin niya ito sa kanya. Masyadong magkaiba ang paglaki ng dalawa at si Alfred ay hindi masyado makatwirang tao. Ito ay kapalaran na ang dalawa ay hindi kailanman maaaring magkasama. Sa halip na mabago, mas mabiting huwag ng umasa, gusto mo si Carla. Si Brian ay gustong bitawan ang paksang ito. Paano kung gagawin ko, paano kung wala ako? Sabi ni Terence. Kung gagawin mo, matutulungan kita. Napakasimple mo. Napangiti ng mapait si Terence, ano sa tingin mo ang digmaan ko sa karaniwang bahay York ay mapapahinto ng wala sa oras? At least you have not asar sa hidden house York, matapat na sinabi ni Brian, you have this intention, I can work hard for you. May mga bagay na maaaring hindi mo maintindihan, ngunit ramdam ko ito, batay sa mga bagay na sinabi sa akin ng iyong ama noon. May mali doon. Same time na sinabi ni Terence, hindi ko alam kung napansin mo, pero mas pinahahalagahan siya ng iyong bahay York mas higit pa kaya sa iyo. Kailangang aminin ni Brian, kahit na ayaw niya. Ito ay isang matinding hit mula kay Terence. Oo, sa House York, ang posisyon ni Carla ay mas mataas kaysa sa panganay na anak na lalaki, at ang pag-ibig ng matandang nakakatanda sa kanya ay ang kaluwalhatian ni House York. Nang tumingin siya kay Spencer at sa kanya gamit ang mga taong iyon, disiplina lang ang mayroon. Alam ni Terence kung ano ang sikreto niya, pero pakiramdam ko. Natapos si Terence nang biglang tumalon si Brian. Talas na nagsalita si Brian, naalala lang niya na nasa isang inn sila, hindi si House York. Umiling siya na may mapait na ngiti, I'm sorry, hindi ba dapat sinabi iyon? May mali. Nagulat si Terence, napasigaw siya nang wala sa oras. Nagtanong sa tatay ko noon dahil sa curiosity. Tungkol kay Carla. Tapos pinagsabihan ako ng husto. Hindi ako nagtanong tungkol dito, at hindi na muli nag-uulit. Tungkol kay Carla, lahat ng tungkol sa kanya ay bawal sa House York dahil lagi kaming nag-aalala sa mga taong nakakarinig tungkol dito. Gaya ng inaasahan, kung gayon. Bamantong hininga si Terence. O, ilang bagay hindi natin dapat masyadong isipin. You're not weak now? Either? Sabi ni Brian. Mystic mid-face peak.
Closing in on Mystic Lake Phase 1 didn't expect this at all. Ang mga bahay ay may ilang mga kayamanan at elixir, ngunit hindi mo dapat kailanganin ang mga ito. Mayroon akong mga paraan ng pagsasanay, sumagot si Terence, ang antas ng lakas ay hindi ang pinakamahalagang bagay, bagaman ang mahalaga ay naasar lang ako sa iyong bahay. Napakurap si Brian. Ito ay isang chi gathering pill, ininom ko ito mula sa isang katabi mo na tinatawag na Elder York. Si Terence ay nagpakita kay Brian ng isang maliit na bote. Chi gathering pill. Brian. Nanlaki ang mga mata nang tumayo siya agad at tinitigan ang bote. Sinakal talaga siya dito. Ngunit ito ay hindi lamang dahil ito ay isang chi gathering pill, kundi dahil din ito ay kinalaman mula kay Elder York. Ang ekspresyon ng mukha ni Brian ay patuloy na nagbabago. Natural na alam niya kung ano ang araw na ito ang dahilan kung bakit ipinadala House York si Sicilion sa pagsalakay sa libingan, ngunit inasahan niya na ibig sabi ni Hugh ay isang pag-iikot ng tableta dahil sa matinding panganib sa puntod. Ang unang inisip ni Brian ay kung paano ibalik ang pill na ito dahil talagang gusto ng kanyang ama ang pill na ito sa kanila ngunit sa halip, naunawaan ni Brian ang mga patakaran ng kanilang mundo. Alam niya na ang pill na ito ay kay Hugh, ngunit sa libingan master. Kaya, ang sinumang kumuha nito ay magmamay-ari nito, at walang dahilan para bawiin niya ito. Ang susunod na naisip niya ay ang halaga ng tiwala ni Terence sa kanya, isang bagay na kasing halaga nito, tungkol kay House York, at sinabi lang ni Terence sa kanya ang tungkol dito. Talagang naaantig ang damdamin ni Brian dahil may pagpipilian si Terence na huwag na lang itong sabihin, at hindi niya nalaman ang tungkol dito. O sa tingin mo ay magkakaroon pa rin ng kapayapaan? Si Terence ay tumingin sa mukha ni Brian, natutuwa. Ang lalaki ay tila galit o sakam, na bigla lamang at walang magawa. Tama si Terence na magtiwala sa kanya. Nais din niyang subukan ang karakter at kaisipan ni Brian, pagkatapos ng lahat na alisin ito ni Terence ngayon, kung talagang mahanap niya ang prutas na espiritu ng apoy, gagamitin niya ang key gathering pill na ito upang ipagpalit sa Ice Palace ang prutas, mismo. 1474. Dahil inisip ni Terence na wala nang iba pa sa kanya ang makakainteres sa sekta. Isang prutas na fire spirit. Ang mabibili ng pera, ngunit dalawang prutas malabong ibebenta lang ito ng Ice Palace, malamang na kailanganin ni Terence na palitan ang isa sa tableta. Sa oras na iyon, tiyak na makikita ni Brian ang tableta, at maiisip ang sitwasyon ni Elder York. Siguradong maghahinala siya sa kanya, kaya maari na rin siya maglinis ng ngayon. Naturally, alam ni Terence na nagsinungaling si Elder York tungkol sa hindi niya mahanap ang tableta pagkabalik niya, kahit na sinabi niya sa kanila na wala siya. Hindi kapayapaan sa pagitan natin, kapayapaan lamang sa pagitan mo at ng hari. Ang ganitong uri ng bagay ay pag-aari ng sinumang makakuha nito, kaya walang puot doon. Sinabi ni Brian, ngunit ngayon ay naintindihan ko kaya't naging sapat ang iyong kumpiyansa para sabihin kaya mo ang isang klase sa Earth. Nakakatakot man, isang hakbang na lang ang tatay ko para makapasok sa Sky Class. Nagpaplano sana na gamitin ito para ipagpalit sa prutas, kaya pasensya na maibibigay ko ito sa iyo. Alam ko kung gaano ito kahalaga sa iyong bahay, ngunit ito ay napakahalaga din sa akin. Sinabi ni Terence. Bagamat nag-iwan ako ng isa para kay Hugh, hindi ba ito ibalik sa iyong ama? Maaari ba iba pa ba may kayong gustong pumasok sa Sky Class? Nag-iwan ka ng isa para sa kanya. Natigilan si Brian, ikaw nagsasabi na. Elder York, may isa pa siyang chi gathering pill. Ano alam mo ba? Huminga ng malalim si Brian nang dumilim ang mukha niya, parang ang York sa simula sa common house ay nasa tabi namin. Itinago niya ang tabletang iyon para sa kanyang sarili. House York. Sinasabi mo bang si Elder York ay mula sa karaniwang bahay York? Hindi kaya siya ang Earth class na nakatatanda ni Sicilion? Huminto si Terence. Oo, siya iyon. Malamig na ngumiti si Brian, hindi na kailangan mag-alala si Sicilion kung talagang kailangan ni Sicilion ang pill na iyon para sa kanyang sarili, wala nang dahilan para suportahan sila ng tagong bahay. Ang salungatan mo sa pagitan namin at ng nakatagong bahay York ay maaari ding maalis. Wala kung saan ang problema, kay Carla mismo. Si Terence was willing to bring it up, but now that they talking about it, wala nang babalikan.
Ang aming bahay ay naglagay ng masyadong malakas na pag-asa sa kanya, at malalaman ko ang pagbabagong ito ng donasyon. Lahat, kahit ngayon lang. Dagdag pa, naway girlfriend na ako. Pwede bang girlfriend ka na napahinto si Brian? Pinapansin lang niya ang lahat ng kaguluhang idinulot ni Terrence sa Starfield sa pakikipaglaban niya sa napakaraming grupo at kapangyarihan. Hindi siya nag-ukol ng anumang oras sa pagsisiyasat sa kanyang personal na buhay. Talagang nagpalubog ito sa kanyang pangasa sabihin ito ni Terrence. Iniisip niya kung matatanggap ba ito ng kanyang ate. Ngunit misisi niya si Terrence hindi siya nangako ng anuman sa kanyang kapatid noong una, pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang kapatid na babae. Isang panig na pagpayag na maghintay. Naisip pa nga ni Brian noong una na dahil hindi pa na-expose ang kanyang kapatid sa labas ng mundo noon kaya madali na kay Terrence basta't ilang oras bago ang hula. Ngunit hindi siya ang nangyari habang dumarami at dumarami ang mga pagkakataong niya si Terrence, napagtanto kung gaano kahimala ito, at lalo na sa pagkita nito. Ang taong ito ay maaaring may lakas ng loob na gawin ang anumang bagay lumaban at ng araw mula sa isang Earth-class na tigre yun ay isang bagay na nasa background, kahit na sa kanyang background, ay hindi naglakas loob na gawin. Narito si Terrence, na nagawa iyon at nagtagumpay. Ito ay hindi isang bagay na dapat baliwalain. Walang itinago si Terrence. Ang kanyang punto ay hayaan si Brian na sabihin kay Carla na hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan, mayroon siyang dalawa at hindi siya ang tapat na uri ng lalaki kung may isang balita. Ngunit inasahan ni Terrence na hindi man lang kumibo si Brian sa komentong iyon. Inisip niya na si Terrence ay ang stoic at tradisyonal na uri ng lalaki, ngunit tila hindi. Ngayong mayroon na siya dalawang kasintahan, hindi mahalaga kung sumali ang kanyang kapatid na babae tila ito kanais-nais para sa kanyang kapatid na babae, ngunit kung si Terrence ay talagang tradisyonal na uri, kung gayon hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Kaya't hindi pinag-isipan niya ito kahit na iyon ay bahagi rin dahil ipinanganak siya sa isang tagong bahay. Ang pagkakaroon ng 3 o 4 na asawa ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga tagong bahay, at maliban kung ang asawa ay napakalakas na may makapangyarihang background, saka lang sila kukuha ng isang asawa para sa kapakanan. Tulad ni Glade ng House Hill, si Darcy York lang ang naging asawa niya, ngunit kahit noon pa man, nagkaroon siya ng bastard na anak sa karaniwang mundo, at hindi rin ito lihim. At si Brian. Ama ay nakakuha din ng 2 pang mistress pagkaraan, ito ay hindi na sila nagkaanak. Kaya, medyo open-minded si Brian. Kung gayon ang pagkakaroon ng isa pa ay dapat na mahahaha, matutuwa si Carla, may pagkakataon pa siya. Tumawa si Brian. Muntik nang mawala ng malay si Terrence matapos marinig ang mga salita ni Brian. Tila hindi lang niya nagawang sumuko kay Brian, binigyan pa niya ito ng higit na kumpiyansa. Ano ang mali sa tagong bahay na ito? Si Brian ay hindi maintindihan kung bakit si Terrence ay nagulat. Mapait na ngumiti si Terrence, other than me, meron bang ibang kakampi si House York dito? Kasama si House Hale bilang mga kamag-anak. Gayunpaman, ang dumating sa pagkakataong ito ay hindi ang panganay ni House Hale, ngunit si Quinten sa halip. Kasama niya ngayon ang pinsan ko, at halatang isang team na ang dalawa. Ngumiti ng mapait si Brian. May ganoong klaseng problema ang lahat ng pamilya, kaya maliban sa iyo, hindi ko talaga alam kung kanino ako makikipag-alyansa. Okay lang, maglalakad lang kami at tingnan kung sino ang nagmula sa mga pamilya. Kahit na maaari tayong maging kaalyado, maaari tayong maging palakaibigan kahit papaano o maipakita natin sa kanila ang ating lakas kung hindi ito gumana, kaya't iiwan nila ilang araw sa panahon ng pagsubok. Ang layunin ni Terrence ay simple. Kung maaari silang maging kaibigan, dapat nila subukang iwasan ang pagiging kaaway sa kanila. Kung ang isang tao ay talagang gagamit ng masamang ugali, hindi naisip ni Terrence na sila ang ilan sa kanilang bayad ng pagsubok. Ganito rin ang ginawa niya kay Quinten noon, pero pagkatapos marinig ang sinabi ni Brian, si Terrence at Quinten ay maaaring maging magkaalyado. Sa pamagitan ng instinct, alam niyang si House Hale ay hindi magalit sa kanya sa lahat ng bagay kay Irving, kaya kahit na alam nila ang tungkol sa kanya, ayos lang. Kahit na sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kung paano niya sinisikap na makuha ang magandang panig ni Spencer, madaling makita ng isa ang kanyang intensyon. 1475. Ngunit ito ang problema sa pagitan nina House Hale at House York, wala itong kinalaman kay Terrence.
Ang oras na natitira hanggang sa magsimula ang pagsusulit ay nagiging mas maikli, at mas maraming tao ang nagsimulang dumating. Pagkaalis ni na Terence at Brian sa inn, may nakita silang dalawa pang sasakyan na paparating, maliwanag na papunta dito. I wonder kung saang bahay galing ang mga lalaking ito. Sabi ni Terence habang nakatingin sa mga sasakyang papalayo. Hindi ko pa masasabi, kahit na hindi sigurado na sila ay mula sa mga bahay. Maaari rin silang mula sa mga sekta, umiling si Brian. Narinig ko na may mga tao mula sa mga sinaunang sekta na dumarating sa pagsubok na ito sa oras na ito, isipin kung totoo iyon. Ang network ng impormasyon ni House York ay medyo maganda, lalo na't ang matandang nakatatandang York ay wala sa isolated practitioning. Natural, mas marami silang alam. Sa harap ng mga kotse, mayroong isang pulang Porsche Cayenne, maliwanag na hindi kapareho ng iba pang mga kotse. Ito ay nagmamaneho ng pinakamabilis, at naabot si Terence sa isang iglap. Sa isang magandang drift, huminto ito para pumarada sa isang lugar. Nagtataka kung saan nanggaling ang isang ito, maaaring wala siyang karanasan, o iyon lang ang kanyang personalidad. Parang siya ang tipong madaling makipag-away, sabi ni Brian pagkatapos tingnan ang estilo ng pagmamaneho. Maraming mga tao na pumunta dito ay hindi dito upang magmukhang cool o kumilos ng matigas, ngunit upang sumali sa pagsubok. Kung tutuusin, ayaw nilang umihi ng iba nang hindi kailangan ang mga tao rito ay malakas lahat na may makapangyarihang background, hindi ito tulad ng dati nilang mundo sa sarili nilang mga sekta o bahay. Kung siya ay may lakas, tulad ng late phase peak na mystic, kung gayon ito ay magiging makabuluhan, sa palagay ko. Magtataka kung siya, ngunit tumango si Terence. Habang nag-uusap ang dalawa, bumukas ang pinto ng kotse, at lumitaw ang isang batang babae na nakasuot ng masikip na itim na damit. Isang babae. Huminto si Brian. Ang mga dumarating sa pagsusulit ay kadalasang mga lalaki, nakakaunti ang mga babae kung tutuusin, ang mga bahay ay kadalasang mas binibigyang halaga ang mga lalaki kumpara sa mga babae, dahil ang mga lalaki ang tagapagmana. Isang pambihirang halimbawa ang paglalagay ni House York ng ganoong emphasis kay Carla, at hindi lang siya nababagay sa ganitong uri ng pagsubok, kaya sila ni Spencer ang ipinadala dito. Bakit siya iyon? Nanlaki ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa dalaga. Seryoso. Kanya. Pinayagan din ba ang mga assassin na sumali sa pagsusulit na ito? At hindi ba kailangang maging mystic ang isa para makasama sa pagsubok na ito? Sa isiping ito, may pagdududang tumingin siya sa dalaga. Masasabi niyang walang chi movement mula sa loob niya, pwede ba siyang physical practitioner? Pagkaalis ni Kitty sa sasakyan, hindi siya umimik at hindi rin siya tumingin kay Terence, agad siyang pumasok sa inn. Bumantong hininga si Terence, ngunit nagpa siya na huwag siyang batiin. In the first place, hindi siya isang makapangyarihang tao, at ang pagsali sa kanyang team ay mauuwi lang sa pag-aalaga niya sa kanya, sa halip na tulungan siya nito. Pinakamabuting iwasan niya ang mga taong ganoon. Mukhang maganda, pero medyo malamig siya, sabi ni Brian habang nakatingin sa kanya papasok sa inn. Medyo, pero magulo? Kibat balikat ni Terence, hindi ito itinanggi. Kilala mo siya? Nagulat siya sa sagot ni Terence. Hindi ko masasabi, pero nagkita na kami noon. Nasaktan siya pareho, at pagkatapos ko siyang iligtas, sinubukan niya akong patayin dahil nakita ko ang katawan niya, walang magawang sabi ni Terence. Tumawa si Brian, talaga. At kailangan mo siyang alagaan, hindi ba? Mas magdulot iyon ng mas maraming problema, umiling si Terence. Dumating ang isa pang ilang sasakyan, ngunit maliwanag na sinusundan nilang lahat ang isang gitnang sasakyan patungo sa parking lot. Nagbilang si Terence, may 4 sa kabuuan, lahat ay may iba't ibang plaka ng mga lugar maliban sa gitna, na may plato ng kalapit na lungsod sa Starfield. Pagkaparada ng mga sasakyan, lumabas ang mga tao sa 3 pang sasakyan at pumunta silang lahat sa gitnang sasakyan, na parang nag-aaway kung sino ang magbubukas ng pinto ng sasakyan. Maya-maya, bumaba ang 2 paa mula sa sasakyan ng Hummer. Mas kislap pa ang isang ito kaysa sa huli.
Walang imek na sinabi ni Brian, pero malakas ang isang ito. Ang mga disipulo sa paligid na Hammer ay mga taong nakita ko na dati, kilala ko silang dalawa. Hidden House Fuller. Kung ang isang tao na ito ay maaaring gumawa ng mga tao na yumuko at magbigay ng respeto sa kanila ng ganoon, kaysa ang taong ito ay dapat na hindi lamang mula sa isang tagumpay o isang normal na sekta, sila ay mula sa isang sinaunang sekta. Kaya totoo ang bulong-bulungan ng sinaunang sekta. Medyo nabigla si Terence, pero, hindi ba ang Ice Palace ay isang sinaunang sekta rin? Bakit may ibang sinaunang sekta na sumasali? Ayon sa alam ko, ang mga sinaunang sekta ay maaaring sumanib sa pagsusulit ng isa't isa, buti na lang hindi nila kailangang magbayad ng pera tulad ng ginawa natin. Ang pagdating nila sa pagsusulit ay higit pa para sa praktikal na pagsasanay para sa mga disipulo, kahit na ang Ice Palace ay orihinal na walang panuntunang iyon noon. Ibang sinaunang sekta ang unang gumawa nito, at mukhang ang Ice Palace ay sumusunod sa kanya, paliwanag ni Bing. Nakikita ko, tumango si Terence, sa pagsali ng mga alagad ng sinaunang sekta na ito, ang antas ng pagiging patas ng pagsusulit na ito ay malinaw na magiging hindi balanse, tingnan lamang ang paraan ng kanilang pag-uugali. Oo. Mapait na ngumiti si Brian, maaaring hindi masyadong makapangyarihan ang mga disipulo sa kanilang sarili, ngunit sa pangalan at kapangyarihang taglay nila, ang ilang mga nakatagumpay na disciples ay malinaw na susubukan na kumakapit sa kanilang pabor. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Natoy ang pakiramdam ng pagiging isang boss. Hindi niya akalain na ang pangalan ng isang sinaunang sekta ay magiging napakalakas, lalo na bilang isang panloob na disipulo ng everyday sect. Lahat ng mga batang ito na nakatagumpay ay gusto ng isang piraso sa kanya. Kahit na ang araw-araw at araw-araw na sekta ay walang magandang reputasyon sa mga sekta, na tinatawag na isang demonyong sekta, at lahat, sila ay napakalakas din. Lalo na sa matandang sect elder, na Sky Class Late Phase Peak, hindi man lang niya tinatrato ang mga regular na Sky Class Masters bilang anumang bagay na dapat ipag-alala. Dahil dito, si Natoy, na isa lamang Mystic Mid-Phase Peak, ay nakuha ang lahat ng atensyon at paghalik sa puwete ng mga alagad na ito na nakatagumpay. Pero dapat aminin, mabilis na nag-level up si Natoy. Masipag siyang tao, at isang bagay ang lagi niyang natatandaan, kailangan niyang magsikap, at sa huli ay makapaghiganti kay Leandro Bro. Ang kanyang buhay ngayon ay napakahusay at lahat, ngunit naunawaan niya na ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ni Leandro Bro, hindi niya ito maaaring pabayaan. 1476. Dati, noong may malubhang problema ang kanyang pamilya, iniabot ni Leandro Bro ang kanyang kamay at tinulungan si Natoy. Dagdag pa, si Terence ay kalaban niya rin sa pag-alala kung paano siya tinapakan ni Terence sa buong panahon noon. Naramdaman ni Natoy ang matinding galit at kahihiyan na umusbong sa loob niya. Siya ang pinakamahalagang disipulo ng dakilang everyday sect, at ilang maliit na karaniwang basura sa mundo tulad ni Terence ang nang-ahas na tapakan siya. Kailangan niyang maghiganti, kung hindi, ito ay isang kahihiyan sa kanyang sekta. At kaya, itinapon niya ang kanyang sarili sa kahit na ang pinakamasakit na pagsasanay, sinusubukan ang mga pinakamapanganib na pamamaraan ng pagsasanay na walang sinumang nang-ahas na subukan ang sakit na hindi kayang hawakan ng iba, kaya niya. Lason wasps, poison insects, poison snake, poison herbs for the sake of practicing, walang hindi niya ginawa. Ang mga sekta ng demonyo ay iba sa uri ng wastong sekta na nagsasanay tulad ng ginagawa ni Terence. Ang mga tamang sekta ay kumukuha ng natural na hangin at chi at ginamit ang mga ito para sa kanilang sariling enerhiya, habang ang mga sekta ng demonyo ay gumagamit ng lahat ng uri ng nakakatakot na paraan tulad ng lason o madilim na enerhiya upang maging aura ng kanilang sariling practitioner. Ang Chrysanthemum Arts ni Natoy, sa kabilang banda, ay nasa first stage completion na ngayon, at siya ang disipulo na may pinakamabilis na practitioner speed sa sekta. Ang sining ng Chrysanthemum na ito ay mayroon ding kasaysayan. Sinasabing ito ay ipinasa ng dakilang Chiyo, Diyos ng sinaunang panahon, ngunit dahil ang pagsasanay na ito ay masyadong masama at malupit, ang mga wastong sekta ng mundo ng Wulan ay nagsanib at sinira ito.
Pagkalipas ng maraming taon, isang bagong sekta ng demonyo ang biglang nabuo sa mundo ng Wulan, ang sektang araw-araw at araw-araw, ang sekta na ginamit ang mga sining ng chrysanthemum bilang kanilang pagtuturo. Gamit ang orihinal bilang batayan at gumagamit ng madilim na pamamaraan, ginamit nila ang mga aura ng bangkay, dugo, patay na tao, at mga makamandag na hayop sa kanilang kalamangan. Ang ganitong uri ng sekta ay natural na nakakaakit ng atensyon ng ibang mga sekta, ngunit ang everyday and everyday sect ay may mabilis na practitioning speed, at lahat sila ay malakas sa huli, ang lahat ng kanilang mga laban ay natapos sa ugnayan, na walang sinuman ang may kakayahang gumawa ng anuman. Dahil dito, umiwas na lang sila sa isa't isa. Kung tungkol sa isang demonyong sekta na tulad niyan, marami sa mga sinaunang sekta ang ayaw ng anumang bagay na gawin sa kanila, may ilang mga exception tulad ng Ice Palace. Ang Ice Palace ay itinuturing na isang malakas na pag-iral sa sinaunang sect world. Ang sect master ng Ice Palace sect ay kasing lakas ng sect master ng everyday and everyday sect. At, tulad ng kanilang pangalan, ang lahat ng tao mula sa Ice Palace ay tinatreto ang lahat at ang lahat ng may malamig na kalmado sa lahat ng mga taon na ito, hindi sila naging masyadong palakaibigan sa ibang mga sekta, ni hindi nila pinigilan ang pagsali sa anumang sinaunang sekta. Ngunit sila ay sapat na malakas upang maging malamig, habang kahit na ang iba pang mga sinaunang sekta ay lahat sila ay ginagamot ng isang ngiti. Bago dumating si Natoy sa pagsubok, sinabi sa kanya ng kanyang amo na kaya niyang magpakitang gilas at kumilos ng mahigpit, sa lahat iyon ay magpapakita ng kapangyarihan ng pambihirang posisyon ng kanilang sekta. Ngunit sa mga tao ng Ice Palace, kailangan niyang ngumiti pagkatapos ng lahat, ang Ice Palace ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang sariling sekta. Gayunpaman, habang ang sekta sa araw-araw at araw-araw ay may mga sining ng chrysanthemum, walang ibang mga disipulo ang nagsasanay nito, sa tanging dahilan kung gaano ito kasama. Kung ang isang tao ay hindi kastrat ang kanyang sarili at maalis ang kanilang mga emosyon, sila ay aalis kaagad sa riles. Marami sa mga practitioner noon ang lahat ay nabaliw dahil doon, sumabog sa malabo. Ang mga disipulong ito ay naging mga alagad din na inakala ng mga matatanda bilang pinakamay kakayahan, at kahit na hindi nila nagawang gawin ang sining na ito. Tanging si Natoy, na nagcast ng kanyang sarili nang hindi man lang nag-isip na kapangasiwan nito. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulong ito ay bata pa at puno ng ambisyon, walang gustong maging isang beteng. Nais nilang maging malakas at sikat, at higit sa lahat, ang gulo sa mga babae. Sinong gagawa ng katangahang ganyan? Kaya naman, sa kabila ng kung gaano kalakas ang mga sining ng chrysanthemum at kung paano ito binansagan ng matandang elder na kasing lakas ng maalamat na Art of Dragon Mastery, bihira lang itong isagawa. Ang chrysanthemum arts ay may kakaibang katangian, at iyon ay ang magagawa nilang lahat ng bagay na may madilim na enerhiya sa demonyong chi para sa sariling katawan. Isa itong all-purpose na sining na walang anumang limitasyon o paghihigpit, na iiba sa sining ng ibang practitioner na mayroon ang ibang tao, kung saan kailangan nilang gumamit ng poison grass o poison insects, maging ang kanilang dugo o paggamit ng yin o enerhiya para punan ang kanilang dugo. Ngunit hindi iyon kailangan ni Natoy. Ginamit niya ang anumang mayroon siya, at ang mga hindi magagamit ng mga tao ay maaari niyang gamitin. Bilang resulta, marami siyang mapagkukunan, at may nakakabaliw na bilis ng pagsasanay. Isinuot niya ang kanyang sunglasses habang pinapalibutan siya ng mga tao. Great Pao, ang galing mo. Ikaw talaga ang master ng younger generation. Sabi ng isa sa mga alagad ng tagumpay. Siyempre, si Great Pao ay mula sa isang sinaunang sekta, siya ang Panginoon ng lahat ng practitioner. Sabi ng isa pang alagad. Ang babaeng iyon kanina ay may death wish, hindi man lang nagbibigay ng respeto kay Great Mitoy. Sinabi ng isang disipulo mula sa bahay Fuller, na tinawag na Mitoy Fuller, ang kanyang pangalan ay halos kapareho ng pangalan ni Natoy. Ginamit niya ito bilang dahilan upang makilala si Natoy, at ginamit din siya ng mga alagad sa paligid niya upang makapunta rin sa Natoy. Oo, mahusay Pao, baka makuha namin ang babaeng iyon para sa iyo at kalad ka rin siya sa iyong silid ngayong gabi.
Ang isa pang disipulo ng Fuller na si Fuller Niao Chiang ay nagsabi, ang kanyang kawalang galang ay dapat parusahan, kung hindi ay hindi niya malalaman kung gaano kakalaki ang pakikitungo. Mahusay Pao, ang babaeng iyon ay mukhang medyo maganda, ang pakikipaglaro sa kanya ay makakatulong sa iyo na magpainit bago ang pagsusulit. Sabi ng isa pang alagad mula sa isang mas maliit na sekta. Iniisip niya na pagkatapos niyang gawin si Natoy, maaari niya itong paglaruan saglit, dahil kung may mangyari, may isang alagad pa rin mula sa isang sinaunang sekta na sumusuporta sa kanya. Hindi na kailangan, hindi ako interesado sa kanya. Nakipagkamay si Natoy at walang pakialam na nagsalita, ang mga taong kumilos ng matigas ng hindi talaga matigas ay mapaparusahan sa pagsusulit mamaya. Si Natoy ay nagsasalita ng totoo, hindi siya interesado kay Yang Kitty, isa siyang eunuch. Siyempre, hindi siya magiging interesado. Bagaman, kailangang ilihim iyon, hindi ito isang bagay na basta-basta niyang sasabihin sa mga tao. Nakikita ko. Ang lahat ng mga disipulo ay nabigo na sinabi. Nang magsalita siya, isang mukha ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa mukha ni Terence. Pagkatapos makipagkita kay Kitty, nandito na rin si Natoy. Bakit siya nandito? Kailan naging practitioner ang lalaking ito? Isang sinaunang sekta practitioner ng lahat ng bagay. Matagal na niyang hindi nakikita ang lalaki at hindi niya masyadong inisip bilang isang tagasunod ni Leandro na hindi man lang makapasok sa kolehiyo, ang pagtigil sa pag-aaral ay isang bagay na normal. Roaming himself had a lot of these people under him who just went and became gangster like him after failing at their studies. 1477. Tiyak na nagsisikap ang taong ito, hindi na kailangang kumilos ng napakayabang kahit na mula ka sa isang sinaunang sekta, tama ba? Nakakunot ang noo ni Brian habang nakatingin sa gawin ni Natoy. Mystic mid-face peak. Lubos na nabigla si Terence kailan ba ang Natoy na ito ay bumangon mula sa pagiging maliit na allipiers ni Leandro tungo sa isang taong kasing lakas niya. Kahit na, ang enerhiya sa loob niya ay hindi technically chi at medyo kakaiba ngunit ang lakas ay naroon. Kung iisipin, parang pamilyar siya sa enerhiyang ito. Tila nakita na ito ni Terence, hindi pa ito kumpleto, kahit na masasabi niya na ang chi na ito ay nakapagpataas ng antas ng lakas ng isang tao sa paraang kakaiba sa normal. Ito ay tulad ng enerhiya sa loob ng kanyang sariling katawan. Ang chi ni Terence ay hindi rin eksaktong normal na chi, ngunit sigurado si Terence na ang chi ni Natoy ay hindi katulad ng sa kanya. Ang katawan ni Natoy ay mayroon pa ring uri ng chi, hindi isang all-purpose energy na tulad niya. Kung alin ito, hindi sigurado si Terence. Mystic mid-face peak. Huminto si Brian, ang lakas na ito ay wala sa isang sinaunang sekta, tama ba? Akala ko siya ay Mystic late face peak. Ha, ngunit alam mo ba ito? 2 buwan na ang nakalipas, siya ay isang normal na tao. Mapait na ngumiti si Terence, hindi pa rin makapaniwala. Ano? Isang normal na tao 2 months ago. Paano naging posible iyon? Nanlaki ang mga mata ni Brian. Kaklase ko siya. Ano sa tingin mo? Nakaramdam din si Terence ng kawalan, ganito ba kalakas ang mga sinaunang sekta? Hinahayaan ng isang normal na tao na maging ganito kalakas sa loob ng ilang buwan. Ang mga sinaunang sekta ay hindi eksakto mula sa sinaunang panahon, ngunit ang mga sining ng kanilang practitioner ay minana mula sa mga panahong iyon, at ang mga sining na ito ay napakalakas, higit pa kaysa sa mga nakatagong bahay at sining ng mga karaniwang bahay. Hindi ito imposible, paliwanag ni Brian, ito lang ay hindi natin masyadong nasasabi ang katotohanan, pati na rin ako, si Tom. Sinaunang sekta, kahit papaano ay may kaunting kahulugan ito. Sa oras na iyon si Natoy at ang kanyang kumpanya ay naglakad na papunta sa inn, at napansin ni Natoy sina Terence at Brian na nakatayo rin sa pintuan. Agad na huminto si Natoy sa kanyang mga paa, nagulat ang kanyang mukha habang nakatitig kay Terence, halatang hindi man lang tumitingin kay Brian. Kung sino ang lalaki, o kung ano ang ginawa niya, ay hindi mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay kung bakit nandito si Terence. Tama. Noong nakaraan, noong binisita siya ni Leandro Bro, sinabi niyang mystic na si Terence, kaya normal lang na sumali siya sa pagsusulit na ito sa Ice Palace.
Pero, hindi na niya kailangang intindihin kung saang bahay o sekta siya nanggaling-galing siya sa Everyday and Everyday Sect, isa sa mga peak sect sa sinaunang sect world. Kahit na si Terence ay mula sa isang sekta o isang tagong bahay, hindi ito mahalaga. Ang dalawa ay wala na ngayon sa parehong antas ng katayuan, at kahit napatayin niya si Terence dito sa harap ng lahat, walang sino man ang maglalakas loob na ipaglaban si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang pagkontra sa kanya ay nangangahulugan ng pagkontra sa buong Everyday and Everyday Sect. Ang mga mata ni Terence ay konektado kay Natoy, ngunit ang nakakapagtaka, walang kumikislap sa mahabang panahon na nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Natoy habang kinamumuhian niya si Terence na unawaan na ang kanyang katayuan ngayon ay higit pa sa sapat para matapakan si Terence hanggang mamatay. Sa kanyang isip, hindi niya kailangan ng galit, ang tanging emosyon na mayroon siya ay ang pakiramdam ng mababang tingin sa lalaking ito. At si Terence, habang gulat na gulat sa bilis ng pagsasanay ni Natoy, ay naunawaan niya na siya pa rin ang Natoy na maaari niyang tapakan kung gusto niya. Mystic Mid-Face Peak. Pareho siya sa kanya na maaaring mukhang isang mahirap na laban, ngunit nagawa ni Terence na labanan ang mga manlalaban sa klase ng Earth, lalo pa ang isang taong kapareho niya ng antas. Kaya't hindi man lang siya minamaliit ni Terence, ang mayroon lang siya ay pagiging impassiveness. Nanatiling tahimik ang dalawa, nakatitig lang sa isa't isa. Lahat ng kumpanya ni Natoy ay tumingin sa kanyang gawi, nalilito, mahusay Mitoy, anong problema? Isang matandang kaibigan ko, kumustahin ko siya. Mahinang sabi ni Natoy. Naturally, maaari niyang palakidin ang sino man sa mga lalaking ito para hawakan si Terence para sa kanya, ngunit paano niya ipapakita kung gaano siya kagaling nang hindi siya mismo ang pumunta? Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang pangako kay Leandro na balang araw ay sisirain niya si Terence sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Oh! Napahinto si Mitoy, iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Natoy. Hindi siya sigurado, kaya tahimik lang siyang sumunod sa likod nang hindi gumagawa ng anumang biglaang paggalaw. Hindi ba ito si Terence, boss? Bakit hindi ka na nagpapakita sa school, bakit ka pumunta dito? Mapanuksong sinabi ni Natoy, hindi ito dapat na lugar, mapanganib na lugar, maaari kang mawala ng buhay. Mystic Mid-Face Peak. Mukhang matigas, sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Natigilan si Natoy masasabi ni Terence kung ano ang kanyang lakas. At bakit parang hindi siya nag-aalala kahit kaunti, mas malakas pa ba siya doon? Sa isiping iyon, itinaas niya ang kanyang pagka-alerto. Ngunit hindi yun makatuwiran, ang pagsusulit ay may napakahigpit na mga parameter, na nagsasabing kailangan mong maging isang mystic. At nangangahulugan iyon na kahit na ikaw ay Golden Lake Face Peak, at ilang pulgada na lang ang layo mula sa paglusob, hindi ka pa rin makapasok. Ganoon din ang nangyari sa mga nakalusot sa Earth kahit isang minuto lang. At kaya, si Terence ay kailangang maging mystic kung saang antas siya naroroon, hindi mahalaga. May trump card si Natoy. Hanggat ang kanyang kaaway ay hindi pa higit sa mystic, siya ay may kumpiyansa na manalo, at kahit na ito ay isang klase sa Earth, mayroon din siyang isang bagay na maaaring makapinsala sa kanila kahit na ito ay napinsala din ng kaunti ang kanyang sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyan siya ng halaga ng matandang-matanda sa kanyang sekta. Napakaraming taon na ang lumipas nang walang lumitaw na katulad ni Natoy. Ito ay bihirang makahanap ng isang taong matapang na subukan ang bawat isang uri ng pagsasanay sa sakit. Pagkatapos ng lahat, makikita mo kung gaano kahirap ito mamaya. Malamig na ngumiti si Natoy, pero sayang, wala si Leandro bro. Matutuwa siyang makita kung paano kita papatayin kung hindi. Sigurado kang loyal ka sa lalaking iyon, ha? Hindi napigilan ni Terence na ngumiti, kahit gaano kakalakas, isa ka lang sa mga aso niya. Aso, tagasunod walang kwenta. Terence, iiwan ka ng lolo mo dito sa kaawa-awang buhay mo, para sirain kita sa susunod na magkita tayo sa harap ni Leandro bro. Pero, kahit na nakaligtas ka sa hatol ng kamatayan, hindi ibig sabihin nun ay malaya ka nang umalis. Kunin mo ito. Nagpadala ng palad si Natoy kay Terence. 1478
Hindi inakala ni Terence na sasalakayin lang siya ni Natoy dito ng ganito, ngunit hindi siya umiwas dahil magiging ganito ito, maaari rin niyang bigyan siya ng pagkain para makapag-isip. Kung tungkol sa pagpatay sa kanya, hindi ito isang bagay na naisip niya, alam niya na hindi niya magagawa dito, hindi bababasa. Pumunta dito si Terence para hanapin ang prutas para kay Trixie at parang kailangan niyang mapasailalim sa pagsubok para doon. So at least, hindi na siya masyadong nahirapan bago magsimula ang pagsubok paano kung pigilan siya sa pagsali pagkatapos patayin si Natoy. Ang Terence ngayon, pagkatapos ng lahat, ay hindi isang taong maaaring kunin ang kapangyarihan ng Ice Palace. Kaya't kahit napatayin siya, ito ay dapat sa panahon ng pagsubok. Nang makita ang palad na lumalapit sa kanya, hindi umiwas si Terence, ngunit itinuloy ang kanyang Art of Dragon Mastery at inihanda ang kanyang sariling pag-atake. Nagtama ang dalawang palad na lumikha ng malakas na boom na umaalingaw-ngaw sa hangin. Tuwang-tuwa ang grupo ni Natoy nang makita siyang kumilos. Walang kapantay ang mga pag-atake ni Great Pau. Ang makadiyos na kapangyarihan ni Great Pau ay tumatama sa lahat. Ang dakilang Pau ay ang pinakamakapangyarihang pinuno ng mundo. Habang nagpapatuloy ang tagay, nagsimulang sumimangot si Brian habang nag-aalala para kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay may pangalan ng isang sinaunang sekta na sumusuporta sa kanya, isang puwersang mas malakas pa kaysa sa mga nakatagong bahay. Kahit na may dalawang Sky Class Master si House York, hindi sila nang ahas na sabihin na sila ay kapantay ng mga sinaunang sekta, kahit na ito ang pinakamahinang sinaunang sekta dahil mayroon din silang Sky Class na Late Phase Peak Masters. Hindi kinaya ni House York. Nakikinig sa mga tagasunod ng Natoy, si Brian ay naging mas nag-aalala pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay may tiwala sa lakas ni Natoy, kung hindi ay hindi sila magyayaya ng ganoon. Nangangahulugan iyon na bulag silang sumusunod sa kanya. Ang chi mula sa katawan ni Terence ay sumabog patungo sa Natoy, ngunit hindi naramdaman ni Terence ang pagbabalik ng chi ni Natoy sa kanya pagkatapos matamaan ng kanyang chi si Natoy, hindi lumipad ang lalaki, ngunit talagang ngumiti sa kanya. Ano ang nangyayari? Natigilan si Terence, bakit parang natama ng malambot na bulak ang kanyang palad. Ang chi na ipinadala niya ay hindi gumagana, ang Natoy ba na ito ay may isang uri ng defensive arts. Sa pag-iisip na iyon, pinalakas ni Terence ang lakas ng kanyang chi, nagpigil siya dahil ayaw niyang patayin ang pangit na ito sa isang hampas, gamit lamang ang 50% o higit pa. Ngunit ngayon, ginamit niya ang kanyang buong lakas o kanyang chi. Ha ha ha. Nagsimulang tumawa si Natoy, hindi naapektuhan. Lumubog ang puso ni Terence, ano ang nangyayari? Tiyak na makapangyarihan ang sining ng practitioner ng sinaunang sektang ito, hindi ito kapantay ng mga nagmula sa mga tagong bahay at karaniwang bahay. Ang isang Natoy lamang, na may ganitong kalakas na kakayahan, ay nagparamdam kay Terence ng isang tiyak na uri ng kawalan ng kakayahan. Si Terence ay hindi nang ahas na tumayo roon ng masyadong matagal, naghahanda na siyang tumalon pabalik at maghanap ng ibang paraan, naghahanda na bawiin ang kanyang chi at ihinto ang kanyang pag-awit kapag may nangyaring hindi inaasahan. Ang palad niya ay tuluyang dumikit sa palad ni Natoy, hindi niya ito maihiwalay. At hindi lang iyon ang nakakagulat pa, ay ang katotohanan, kahit na itigil na niya ang kanyang Art of Dragon Mastery chant, dumadaloy pa rin ang kanyang chi sa palad ni Natoy. Ang Art of Dragon Mastery ay gumagana ng mag-isa. Ano itong demonyong sining mo? Mataimtim na tiningnan ni Terence si Natoy. Pakiramdam ni Terence ay parang nawawala na siya ng kontrol, ito ay katulad ng pakiramdam noong kinuha ni Trixie ang lahat ng kanyang chi. Ang kanyang chi ay pilit na sinisipsip kahit na matapos ihinto ang kanyang practitioner's arts. Oh ha 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 ha. Ito ay isang demonyong sining na tinatawag na Chrysanthemum Suckung Wasp Arts. Paano ba naman, hindi ko pa ito narinig noon, di ba? Natawa si Natoy, buong-buo ang kanyang sarili nang makita niya ang gulat sa mukha ni Terence, gaya ng inaasahan, hinihigop ang lahat ng lakas ni Terence. Ang Chrysanthemum Arts na ito ng Natoy ay masasabing isang all-purpose energy conversion, kaya niyang gamitin ang bawat uri ng enerhiya mula sa labas para ma-convert sa demonic energy para sa sarili niyang paggamit. Lason Wasps,
poison insects, poison water, ang lahat ng ito ay magagamit niya, at lahat ng pinaghirapang chi ng iba ay magagamit niya rin. Ito ang tunay na kahalimo ng mga sining ng demonyo. Hanggat nakikipag-ugnayan si Natoy sa isang taong mas mababa sa kanya, magagamit niya ito. At ngayon, hanggat Mystic o Golden ang kalaban, magagamit ito ng Mystic Natoy sa sinuman sa kanila kahit na late phase peak sila o early phase Mystic. Maging ang unang bahagi ng Earth class ay mahihirapan sa kanya, maaaring ipagsapalaran ni Natoy ang ilang posibleng pinsala at makasipsip ng chi mula sa kanyang kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit siya malakas. Ganito rin ang pakikitungo sa kanya ng mga taong nasa likod niya mula sa mga sekta at tagumpay dahil nakita nila ang kanyang lakas. Kung hindi, kahit na siya ay mula sa isang sinaunang sekta, walang dahilan para dilaan pa ang bote ni Natoy. Sana sinubukan lang nilang makuha ang kanyang pabor ng normal. Sa buong daan, pinahinto ng practitioner ng isang hidden house na Mystic late phase peak ang sasakyan ni Natoy para manggulo. Hindi nagdalawang isip si Natoy na gamitin siya bilang test subject. Alam mismo ni Natoy kung gaano kalakas itong Chrysanthemum Arts, pero hindi niya ito magagamit sa sarili niyang mga kapatid sa sekta. Pagkaalis, naroon ang nakatagumpay na Mystic late phase peak na tao para sa kanyang pagkuha. Sinipsip niya ang buong lalaki hanggang sa maubos ang lahat ng lakas niya. Natural, maraming tao ang nakakita sa nangyari at alam nilang lahat kung gaano kalakas si Natoy, pati na rin kung gaano kalupit. Ang mga tagasunod ng late phase peak practitioner, nang makita ang kanilang master na naging iyon, ay nagtanong pa rin kung saan nanggaling si Natoy sa kabila ng kanilang takot. Naisipan nilang maghiganti matapos itong iulat, ngunit nang sabihin sa kanila ni Natoy kung ano ang kanyang sekta, lahat sila ay tumakbo kaagad ng walang pangalawang salita. Isang sinaunang sekta, sinong tagumpay ang maglalakas loob na guluhin iyon? 1479. Dahil dito, lumaki ng lumaki ang pangalan ni Natoy, at lahat ng tao mula sa mga tagumpay at sekta ay lumapit sa kanya. Ang isang panig ay dahil sa kanyang pinanggalingan ng isang sinaunang sekta, at ang isa naman ay ang katotohanan na si Natoy mismo ay malakas, kaya naman napakalayo nila. Tungkol naman sa Chrysanthemum something arts na ginamit ni Natoy, talagang hindi pa ito narinig ni Terence noon, at hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya. Gayunpaman, kahit na pinatigil ni Terence ang sining ng kanyang practitioner, nawawala pa rin siya ng chi. Hindi katakatakang tumaas ang iyong lakas ng napakabilis. Nanlamig ang mukha ni Terence. Ang Natoy na ito ay masyadong nakakatakot, gumamit ng sining na kasing lupit nito. Nagbigay ito ng malaking presyon sa puso ni Terence. Paano niya haharapin ang lalaking ito? Napagtanto ni Terence na wala siyang magagawa sa ngayon. Hindi niya maigalaw ang kanyang palad, at ang kanyang chi ay mabilis na bumababa. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal hanggang sa masipsip ang lahat ng kanyang chi sa tagiliran ni Natoy, na magiging isang normal na tao na walang lakas. Ilang beses nang naranasan iyon ni Terence sa puntong ito, at hindi siya masyadong natatakot doon sa puntong ito, hanggat nananatiling buo ang kanyang nerbiyos. Nasa kanya ang kanyang trump card ng Jade Space, pagkatapos ng lahat, at tumagal lamang ng isang gabi upang mabawi ang kanyang lakas. Ngunit ang problema ay hindi magbabago ang mga bagay pagkatapos kung mag-away silang muli. Kailangan lang niyang ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang chi. Paano naman? Nagseselos. Natatakot. Walang kwenta, hahaha. Galing ako sa sinaunang sekta, yan ang makukuha mo sa pagiging normal na practitioner. Sinabi ni Natoy, na labis na nasiyahan nang tumingin siya sa mukha ni Terence. Ang aking panimulang punto ay mas mataas kaysa sa iyo, at ang sining ng aking practitioner ay mas malakas kaysa sa iyo. Ha. Terence, kanina pa ako humihigop ng isang late phase peak mystic. Pagkatapos kong kunin ang lahat ng iyong lakas, posible na ako ay makalusot sa late phase. Magiging mystic late phase ako bago pa man magsimula ang pagsusulit. Tiningnan ni Terence ang mukha na ginawa ni Natoy. Wala siyang sinabing isasagot. Walang paraan na kailangan niyang harapin ito, at sa madaling salita hindi niya alam ang kahinaan ni Natoy. Walang kwenta ang pag-usapan. Ngunit ayaw niyang mangyari ito. Hindi niya ito papayagang mangyari. Nawawala ang buong kalahati ng kanyang chi sa napakaikling panahon. Malapit na siyang matuyo.
Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, bigla niyang itinaas ang kanyang paa at itinutok ang pondiya ni Natoy. Naisip niya na habang nakatutok si Natoy sa pagsuso ng kanyang chi, maaari siyang magbigay ng isang sorpresang pag-atake mula sa ibaba, na magdulot ng matinding pinsala, at mapahinto ang Chrysanthemum Something Arts mula sa pagpapatuloy. Pagkatapos ay maaari niyang bawiin ang kanyang kamay. Isang malaking tunog ang umalangaw-ngaw pagkatapos ng impact, ngunit parang wala siyang natamaa. Naglakas loob ka pa ring salakayin ako. Hindi inakala ni Natoy na magkakamali si Terence ng isang kalokohang pagkakamali, ngunit hindi niya ito pinansin at nagsimulang tumawa. Mahusay, salamat. Hindi sapat ang paglipat ng chi ng isang palad ng mabilis, gamitin din natin ang iyong binti. At dahil doon, hindi makapaniwala si Terence na ang kanyang binti ay hindi maalis mula sa pondiyan ni Natoy, at ang kanyang chi ay umaagos din mula roon patungo sa Natoy. Magagawa rin ito ng iba mong bahagi ng katawan. Nanlamig si Terence. Ngayon alam mo na. Pero huli na. Sabi ni Natoy, so, biglang hindi umubra ang pag-atake sa akin, hahaha. Terence, kailangan mong manood habang nagiging lumpo ka, wala kang ibang pipiliin. Ano ba ang pakiramdam, masakit ba? Malapit ka nang maging normal na tao, lahat ng chi na pinaghirapan mo ay sisipsipin ko, at magiging sarili kong lakas ng demonyo. Siyempre, hindi alam ni Natoy na maaaring gumaling si Terence. Kahit sinong normal na tao na napunta sa ganitong sitwasyon ay hindi na makaka-recover sa maikling panahon. Sila ay magiging mga lumpo na kailangang magsimula sa wala. Gaano karaming pagsisikap at kayamanan ang kailangan nila upang makabalik sa puntong iyon? Enerhiya ng demonyo. Hindi gumagamit ng chi ang sining ng iyong practitioner. Sabi ni Terence, nauunawaan kung bakit siya nakaramdam ng kakaiba sa chi ni Natoy noon. Hindi man lang gumagamit ng chi ang lalaki sa kanyang katawan. Ito ay isang uri ng chi. Ang antas ng lakas ay gumagana katulad din ng chi, mayroon lamang itong iba't ibang mga katangian. Medyo matiyagang paliwanag ni Natoy, ang lalaki ay magiging lumpo sa lalong madaling panahon, kaya ang pinakamaliit na magagawa niya ay hayaan siyang mamatay ng kaunti sa kamangmangan. Nakikita ko, tumanggo si Terence, napakalakas mo. Aminado akong taunan sa pagkakataong ito. Kinailangan ni Terence na pumayag, ayaw niya, ngunit iyon ang katotohanan. Hindi niya mahanap ang kahinaan ni Natoy, kahit na sa ngayon naisip niya na habang magagamit ng lalaki ang kanyang palad para sumipsip ng chi, hindi ito gagana kung iiwas niya ang kanyang palad at atakihin ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit sa sandaling mabaigo ang crotch attack, tuluyan na siyang sumuko sa ideya. Haha, this time. Sa tingin mo may next time. Sa susunod ay kapag namatay ka na. Tumawa ng malakas si Natoy. Tulad ng iba pang nakatagong mga alagad sa bahay na nagyaya kay Natoy, si Brian ay nalulunod sa pagkabalisa. Gusto sana niyang kumilos at labanan si Natoy kasama si Terence, ngunit nag-atubili siya nang marinig niya ang pag-uusap nila. Ang isang halimaw na tulad ni Natoy ay hindi maaapektuhan kahit na kumilos si Brian. Kaya niyang i-absorb ang chi ng ibang tao, at mapapatuyo lang siya kapag napunta siya sa kanya. Hindi siya makakilos ng walang ingat noon, plus, binigyan siya ni Terence ng senyales para manatili siya. Ngunit, kung totoo ang sinabi ni Natoy, at si Terence ay isang lumpo, hindi na siya makakasali sa pagsusulit. Ano kayang gagawin niya sa kaibigan niya? Hindi na niya makukuha ang prutas. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Brian na hanapin ang prutas na iyon at ibigay kay Terence kung talagang mawawalan siya ng lakas. Si Natoy, sa kabilang banda, ay naabsorb ang lahat ng chi sa loob ni Terence. Pumwesto siya sa harap ng ina at sumigaw sa kanyang mga taga-sunod, halika, protektahan mo ako, malapit na akong makapasok sa huling yugto ng Mystic. 1480. Oo. Si Mitoy at ang mga nakatagong noble house na kalahok ay hindi pinansin si Terence habang umiikot sila kay Natoy, pinuprotektahan siya tulad ng isang kalasag. Pinag-cruise ni Natoy ang kanyang mga paa at nagsimulang mag-practice. Ang mga particle sa hangin ay nagsimulang bumuo ng field vortex na umiikot sa kanya mula sa itaas. Ang madilim na enerhiya sa kanyang katawan ay kumokontrol sa kapaligiran, tinitipon ng chi sa isang lugar. Tila babagsak na siya anumang segundo ngayon.
Para kay Terence, ang mga nakatagong noble house at normal na mga kalahok sa sekta, kasama si Natoy mismo ay hindi man lang naglagay kay Terence sa kanilang mga mata. Katulad lang siya ng Mystic Class Peak Late Face Master na natalo niya sa pagpunta niya rito, isang taong may kapansanan. Ang pag-iisip tungkol sa kanya ay isang pag-aaksaya ng oras, huwag mag-ingat sa kanya ngayon. Ang dalisay na chi sa katawan ni Terence ay nakumpleto nang walang laman siya ay nakahiga sa lupa at nagpupumilit na bumangon. Si Terence ay mas mahina pa kaysa sa isang ordinaryong tao ngayon. Kung tutuusin, kahit isang ordinaryong tao ay may purong chi sa kanilang ngunit wala na ngayon si Terence. Okay ka lang ba? Galit na galit si Brian habang nakatitig kay Natoy at sa kanyang mga barkada. I'm fine. Help me to my room. Napatingin si Terence kay Natoy sa hindi kalayuan sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ito ang perpektong sandali para salakayin si Natoy, dahil siya ay nasa kanyang pinaka-vulnerable na estado. Naniniwala siya na maaari niyang seryosong mapinsala siya kung aatakihin niya si Natoy ngayon. Gayunpaman, ang lahat ng mga bodyguard ay pinoprotektahan siya sa kanyang tabi, dahilan upang mawala ng pagkakataon si Terence na humarap. Kung siya ay nasa pinakadakilang estado pa rin, maaari niyang isugal ang kanyang energy bomb upang ikalat ang lahat ng kanyang mga bodyguard at bigyan siya ng pagkakataon na direktang atakihin siya, ngunit si Terence ay walang enerhiya sa kanyang katawan sa ngayon. Paano siya magsasampa ng energy bomb sa kanila? Samantala, malinaw na hindi kalaban ni Brian ang lahat ng Mystic Class Master na ito. Ang paghiling sa kanya na salakayin siya ay kapareho ng paghiling sa kanya na magpakamatay, kaya walang magawa si Terence na bumalik sa kanyang silid. Nakaisip lang siya ng diskarte para kontrahin siya pagkatapos niyang mabawi ang kanyang orihinal na estado. We were teammates pero hindi kita kayang ipaghiganti. Sa pagtingin sa sitwasyon ni Terence, agad na pinagsisihan ni Brian ang kanyang desisyon sa hindi panindigan para kay Terence. Nakaramdam siya ng lungkot at galit dahil wala siyang magawa, hindi niya maipaghiganti si Terence. At the same time, nagilty siya dahil si Terence ang teammate at kaibigan niya. Bukod doon, dahil din ito kay Carla. Magagalit siya sa balita kung talagang naging ordinaryong tao si Terence, nangangahulugan ito na wala na siyang lakas. Sa madaling salita, ang distansya sa pagitan nila ni Carla ay lalago lamang at mas malaki, ang posibilidad na magkabalikan sila ay magiging mas mahirap kaysa dati. Naniniwala siya na ang kanyang ama, si Alfred, ay hindi kailanman papayag sa kanilang kasal. Siyempre, tiyak na hindi rin sasang-ayon ang kanyang lolo. Ayos lang, ang paghihiganti na ito, sigurado, ako mismo ang kukuha nito, ngumiti si Terence, hindi mo kailangang dalhin ang pasanin sa iyong puso. Pero, sa sitwasyon mo ngayon, paano ka maghihiganti? Napangiti ng mapait si Brian, fine. Tulungan muna kita sa kwarto mo, mamaya na natin pag-usapan yan. Nasaksihan ng may-ari ng hotel ang buong laban, ngunit hindi niya ito tinigilan at hindi rin siya nagkomento ng onat. Bagamat siya ay mula sa Ice Palace sect, dahil hindi pa nagsisimula ang pagsubok, ang Ice Palace ay walang obligasyon na igarantiya ang kaligtasan ng mga kalahok, kaya hindi na siya kailangan pang makialam sa laban. Tinulungan ni Brian si Terence sa kanyang silid at nagtanong ng may takot, paano? Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mo ba ng anumang kayamanan o mga halamang gamot? Sabihin mo lang sa akin, sa posisyon ko sa House York, kasama ng kay Carla, naniniwala akong makukuha natin ang anumang gusto natin sa ating mga kamay. Hindi na kailangan. Ngumiti si Terence nang may pasasalamat, hindi na kailangan ang lahat ng ito. Maaari ka nang bumalik sa iyong silid, kailangan kong magpahinga. Okay. Huwag kang masyadong magalit, you can still train back. Carla and I will support you in secret, herbs and treasure, you can get as much as you want. Naaaliw si Brian. Akala niya ay sinusubukan siyang pakalmayan ni Terence. Kung tutuusin, hindi naging madaling gawain ang pagbawi ng orihinal na lakas. Ang lakas ay kailangang sanayin at tipunin ng sama-sama mula noong bata pa, walang paraan na maaaring maging practitioner ang isa sa isang araw, di ba?
Gayunpaman, si Terence ay kailangang nasa masamang kalooban at ayaw niyang pag-usapan ito ngayon. Kailangan niya ng ilang oras na mag-isa para pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Salamat. Tumango si Terence at ngumiti. Pagkaalis ni Brian sa silid, agad na pumasok si Terence sa Jade Space at nagsimulang i-channel ang kanyang Dragon Arts of Mastery. Ang enerhiya sa espasyo ay lumundag sa katawan ni Terence sa napakabilis na bilis. Matagal nang nasanay si Terence sa sensasyong ito, hindi na ito kakaiba sa kanya. Dahil ang kanyang mga meridian ay hindi nasira, ang pagbawi sa kanyang dalisay na chi at pagbawi ng kanyang lakas ay sandali lamang. Natarante si Brian at tumingin sa satellite phone sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipaalam sa kanyang kapatid ang nangyari, ngunit kung hindi niya ito sasabihin sa kapatid niya. Nang walang tulong ng kanyang kapatid, walang paraan na makuha niya ang lahat ng kayamanan na gusto niya sa kanyang posisyon sa kanyang bahay. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, sa wakas ay nagpasya si Brian na tawagan ang kanyang kapatid na babae. Hindi siya tumawag para magsumbong sa kanyang pamilya kundi direkta sa kanyang ate dahil ayaw niyang may nakakarinig sa kanilang usapan. "Hello, Kuya." Sinagot ni Carla ang tawag at nagtatakang nagtanong. Ang kanyang kapatid ay nasa i-Spalas test, sa normal na mga pangyayari, dapat itong tumatawag pabalik sa bahay at iulat muna ang kanyang sitwasyon bago siya kausapin, ngunit bakit ngayon ay direktang tumatawag ang kanyang kapatid sa kanyang mobile? Ayon sa oras, ang kanyang kapatid ay dapat nakara-rating lamang sa bayan ng i-Spalas at iniuulat ang kanyang sitwasyon sa bahay. Sa katunayan, gusto ni Brian na tumawag sa bahay upang iulat ang kanyang kaligtasan, ngunit ngayong may nangyari kay Terence, ang pag-uulat ng kanyang kaligtasan ay kailangang gawin pagkatapos. Kailangan niyang mag-isip ng plano kasama ang kapatid niya ngayon. Siya ay nagbabalak na kumuha ng isang soul gathering pill mula sa kanyang bahay. Ang tinatawag na soul gathering pill ay may parehong function sa chi gathering pill, ngunit ang pagkakaiba lang ay ang kahusayan. Ang soul gathering pill ay maaari lamang gamitin upang mabilis na tumaas ang lakas ng isang tao hanggang sa golden class late peak phase, ngunit mawawala ang epekto ng pill kapag naabot ng isa ang mystic class. Noong mga araw na iyon, nakainom si Brian ng maraming mga pildores para sa pagtitipon ng kaluluwa upang makapasok sa mystic class. Ang mga pildores para sa pangangalap ng kaluluwa ay maaaring hindi kasing bihira ng tableta para sa pagtitipon ng chi, ngunit ang halaga ng paggawa nito ay napakataas din. Ang mga gumagawa ng gamot sa nakatagong bahay York ay gumugol ng napakalaking pagsisikap upang gawin ang mga ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.